Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang latest at mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagamat hindi pa man tuluyang nakalalabas ng Philippine Area of Responsibility, Bagyong Butchoy naglandfall na sa southeastern Taiwan. Kanina nga pong alas 11 ng umaga, huli pong namataan, itong ating binabantayang bagyo. Yan po ay sa layo na 250 kilometers northwest nitong Itbayat sa Batanes. Taglay po nitong bagyo ang lakas ng hangin nga abot sa 195 kilometers per hour at bugsong papalo naman sa 230 kilometers kada oras. Inaasahan po natin itong patuloy na pagkilos niyan. Yan po ay sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers kada oras. Sa ngayon po nakataas itong Tropical Cyclone Warning Signal number 2. Dito po yan sa may bahagi nitong Batanes Group of Islands kung saan inaasahan natin yung taas ng alon posibleng umabot sa 14 na metro at posible pa magkaroon ng mga storm surge. Signal number 1 naman, itong nananatiling nakataas dito po yan sa may Babuyan Group of Islands kung saan inaasahan natin na yung taas ng alon sa mga karagatan maaari po yung umabot sa 4 na metro. Ayon po sa Pag-asa, kung hindi magbabago yung kanyang bilis at direksyon, inaasahan nating lalabas itong bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Biyernes. Posible po yung mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Ayon naman sa Pag-asa, asahan natin itong mga pag-ulan katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan dito po yan sa mga lugar na sakop itong 650 kilometers na diameter ng ating binabantayang bagyo. Samantala po nakataas naman yung gale warning. Dito po yan sa may northern hanggang dito sa may eastern seaboards nitong Luzon. Damay din po dyan itong southern hanggang dito po yan sa may western seaboards nitong southern Luzon. Ang ibig sabihin lamang po niyan, bawal pong pumalaot yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan natin sa mga bahaging ito ng bansa yung maulan, yung maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan sa mga susunod na oras. At ngayong araw naman inaasahan natin yung patuloy na pag-epekto nitong southwest monsoon o hanging habagat. Patuloy po yung pinalalakas nitong ating binabantayang bagyo na bagamat ay nasa dulong hilagang Luzon na, nakaapekto pa rin yan dito sa atin. Itong habagat, dominante yan ngayon dito sa may bahagi nitong Luzon hanggang dito po yan sa may buong Visayas. Sa mga susunod na oras, inaasahan po natin yung masungit na panahon dito po yan sa may bahagi nitong Batanes Group of Islands. Ulan na may kasamang bugso ng hangin naman yung dapat pag-andaan ng ating mga kababayan dito po yan sa may bahagi nitong Babuyan Group of Islands. Monsoon rains naman yung ating inaasahan na patuloy na iral dito po yan sa may Cavite hanggang dito sa may bahagi ng Batangas, pati na rin dito sa may Zambales at sa may Bataan hanggang dito sa may Mindoro provinces. Ayon pa sa Pag-asa, asahan din natin yung occasional rains dito sa atin sa Metro Manila hanggang dito po yan sa may natitirang bahagi nitong Luzon habang inaasahan naman natin na iiral din ang same weather condition dito po yan sa buong Visayas. Dito naman sa Mindanao, inaasahan natin yung partly cloudy to cloudy skies. Ang ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap na panahon yung ating inaasahang iiral at posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na oras. Samantala, ilang bahagi naman ng ating bansa yung nakakaranas ng mga pag-ulan. Sa abiso po ng Pag-asa, kaninang bahagi ng araw na ito, nagtaas po ng red warning level. Kanina po yung alas 9 ng umaga, dito po yan sa may Zambales at sa Bataan. Ibig sabihin po niyan, seryosong pagbaha yung maaring maranasan sa mga bahaging yan ng ating bansa. Orange rainfall warning naman itong tinaas dito po yan sa may Cavite at sa may probinsya ng Batangas. Nananatili namang nakataas yung yellow warning level dito yan sa atin sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Laguna at sa Rizal. Ang ibig sabihin po niyan, maaaring nang bahain lalong-lalo na yung mga lugar na nasa may pinakamababang bahagi ng mga nasabing lugar. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang. Mga kaibigan at katrabaho Si Obama at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Narito naman na magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw.
Unahin natin sa Baguio City, maulang panahon itong mararanasan simula bukas. Magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Lunes. Temperatura natin sa pagitan po yan ng 14 at posibleng umabot sa 24 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa may bahagi ng Metro Manila, inaasahan din natin yung maulang panahon sa susunod na 3 araw. Ang ating temperatura, bahagya po yung mababa. Posible lamang umabot yan sa 31 degrees Celsius. Check naman natin sa may Metro Cebu, inaasahan din natin mga maulap na kalangitan na may kasamang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa mga susunod na araw at ang ating pong temperatura nasa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman inaasahan natin itong generally fair weather condition. Ang ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap na panahon yung iiral at posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Panghuli na lamang sa may Zamboanga City, inaasahan natin itong same weather condition. Ibig sabihin po niyan, fair weather yung iiral. Pero huwag kalilimutang magdala ng payong dahil posible pa rin naman yung mga isolated rain showers or thunderstorms. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayo.